Sige ho, pakinggan po natin ang number 12 na session. Bago tayo mag-aral, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Ama. First of all, dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. We were miserable sinners, walang pag-asa noon dahil po sa napakarami naming mga kasalanan. Subalit dahil minahal niyo po kami, naawa po kayo, 2,000 years ago, pumarito po kayo sa sanlibutan ito upang tubusin, bayaran ang lahat naming mga kasalanan. Sa krus sa Kalbaryo, pinatunayan niyo ang inyong pagmamahal sa amin. Sa pagtigis ng banal na dugo, doon niyo sinigurado sa amin ang buhay na walang hanggan, sapagkat nangako po kayo sa amin ng walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, maraming salamat po. Sa mga sandaling ito, nagpapasalamat din po kami dahil nasa number 12 na po kami na session ng aming Fruitful Beginning series. Thank you for guiding yung mga brothers and sisters na kaliligtas pa lamang. Nawa magsilbing bagong hakbang po nila ang Fruitful Beginning series. Nawa sundan po nila ang mga mahalagang kaaralan na ipinagkaloob niyo po para sa kanila at umaasa po kami na magpapatuloy po sila sa pag-a-abide sa church upang hanggang sa huli ay madiskubre po nila ang mas malalalim na pag-ibig at biyaya ng Diyos. We continuously pray para po sa paparating na Young Adult Retreat next week. Umaasa kami na lahat po ng mga young adult ay sasama upang magkaroon sila ng panibagong resolution sa kanilang puso na mabuhay para sa Panginoon. We also would like to pray for the upcoming Ministers Retreat. Umaasa rin po kami na ma-recharge ang mga minister upang magamit po sila mightily for your glory sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Higit sa lahat, pinagpipray po namin ang aming paparating na Grand Bible Seminar next month. Umaasa po kami na ang mga kapatiran ay makapaghahanda physically and spiritually upang madala po namin lahat ng aming mga mahal sa buhay tungo po sa kaligtasan. And now, habang sisimulan po namin ang number 12 session ng aming Fruitful Beginning series, hiling ko po na kayo rin po, Panginoon, through the power of the Holy Spirit, ang magbukas ng puso ng mga kapatiran upang malinaw po nilang maunawaan ang pag-asa na narito po sa Biblia. Ilagay niyo rin po sa aking bibig maipangaral ko lamang sa mga kapatiran ang naayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin sa ating main scripture, 1 Peter chapter 1, verse 3 and verse 4. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verse 3 at verse 4. 1 Peter chapter 1, verse 3 at verse 4. Pwede po, basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3 and 4, 3, 2, 1. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inalaan sa langit para sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gaya po ng sinabi ko kanina, this will be the final session of our Fruitful Beginning series. And congratulations po sa lahat ng mga nakatapos ng 12 sessions. Ito yung mga pangunahing kaaralan dito po sa Biblia na kailangan nyo pong malaman bilang mga kaliligtas na mga Kristyano. And I hope, pagkatapos po nito, ay talagang panghawakan nyo lahat ng inyong napag-aralan, sundin ito sa inyong buhay Kristyano at tuloy-tuloy kayong mag-abide sa church para patuloy kayong magamit ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. 6 years ago, ako po ay naimbitahan sa Hong Kong Church para magbigay ng ihatid ang salita ng Diyos through the Bible Seminar. Bago lumipad po yung airplane, dumaan po ako sa immigration. Tinanong ako ng immigration officer, sabi niya, kung talagang pastor kayo, sobra kasing gwapo nyo eh, sabi niya. Kaya kung talagang pastor kayo, magbigay nga kayo sa akin ng Bible verse tungkol sa tunay na pag-asa. At hindi ko po makakalimutan, ito po yung shinare ko po sa kanya. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Sabi ko, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking habagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay,
tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. As born-again Christians, mayroon po tayong tunay buhay na pag-asa. At ang pag-asang ito ay sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ at matutupad lahat yon sa kanyang second coming. Kaya ang title po ng ating Fruitful Beginning Series Session number 12 ay Christian's Hope. Pag-asa ng mga Kristiyano. Ano yon? Ito po yung resurrection and second coming of Jesus. Mula po sa ating topic ngayon, 3 bagay ang aking ituturo sa inyo. First, ituturo ko po yung resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, magkakaroon din po ng resurrection yung mga ligtas at ang mga hindi ligtas. Ituturo ko mamaya sa inyo yung order of resurrection. And number 3, bunsod po ng resurrection ng second coming, nagbibigay ito sa atin ng living hope, buhay na pag-asa sa mga Kristiyano, sa pamamagitan ng resurrection and second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya, isa-isahin po natin ang mga talata at pag-aaralan po natin ang 3 bagay tungkol po sa resurrection and second coming of our Lord Jesus Christ. Dito po sa Biblia, may tanong po ako bago tayo mag-aral. Anong chapter sa Biblia ang bubuklatin mo kung gusto mong matuto patungkol sa resurrection of Jesus Christ, muling pagkabuhay? May nakakaalam po ba? Ang chapter na nagpapatungkol po sa resurrection of Jesus Christ ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya tingnan natin, 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Kaya kung gusto nyong matuto tungkol sa resurrection, buklatin lamang po ang unang Korinto, chapter 15. Babasahin ko po, verse 1 to 4. Ang unang topic natin ngayon, resurrection of our Lord Jesus Christ. Unang Korinto 15, verse 1 to 4. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag nyo itong pangaawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3 and 4, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng 3 araw, ayon sa mga kasulatan. Sa katunayan, mahalaga po ito, the resurrection of our Lord Jesus Christ is part of the gospel. Sa Bible seminar minsan, nadidiscuss lang po yung kamatayan niya. Yes, part po yun ng gospel. Ano ba yung gospel na tinatawag? Jesus Christ came dito po sa mundong ito 2,000 years ago. He died on the cross. Bakit? Kailangan niyang itigis doon ang kanyang banal na dugo. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, bayad na, natubos na ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future. Sa harap ng Diyos, wala na po tayong kasalanan. Natubos na, nabayaran na. Pero hindi po matatapos doon. Part ng gospel, on the 3rd day, Jesus Christ rose again. Muli siyang nabuhay. Kaya ipapaliwanag ko po ang resurrection ng ating Panginoon. Bakit kailangan niyang mabuhay muli? Una, resurrection is a proof that all of our sins were forgiven. Kaya nung nabuhay siyang muli, yun ang katunayan na bayad na ang lahat nating mga kasalanan. Kung hindi po siya nabuhay muli, wala pong parang resibo. Wala pong katunayan na bayad na lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mahalaga ang resurrection. Ang resurrection ang nagpatunay, lahat ng kasalanan natin ay natubos na. Tingnan natin unang Korinto, chapter 15, verse 17 and 18. Lagyan niyo po ng tanda ang 1 Corinthians. Babalik-balik tayo dahil ito po ang resurrection chapter. 1 Corinthians chapter 15, verse 17 and verse 18. Babasahin ko po. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kaya kung walang muling pagkabuhay, useless ang ating pananampalataya. Walang pruweba na natubos na ang ating mga kasalanan. Sabi niya dito, nananatili pa rin tayo sa kasalanan.
Kaya walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Pero ano po yung good news? Pagkatapos po niyang namatay on the third day, nabuhay siyang muli. Nagpakita siya sa mga alagad at sa maraming mga kapatid noon. Pinatunayan niya na yung judgment ay natapos na. Alam niyo po, nung muli siyang nabuhay, nakita niya yung mga alagad. Ano po yung unang sinabi niya? Peace be with you. Mayroon na kayong kapayapaan. Bakit? Ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ, pinapatunayan niya sa atin, tapos na ang kahatulan. Bakit? Siya na po yung hinatulan sa krus at namatay para tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. At nung nag-resurrect po siya, sinasabi niya sa lahat, mga alagad, mga unang Kristiyano, at maging sa atin ngayon, wag na kayong mag-alala, hindi na kayo hahatulan ng Diyos because I already paid everything. Namatay na ako sa krus and now nabuhay akong muli. Para mas madaling maintindihan, tignan natin sa Genesis. Genesis chapter 8. Genesis chapter 8, verse 8 hanggang 12. Genesis chapter 8, verse 8 hanggang 12. This is a story of Noah's Ark and flood. Babasahin ko po from 8 to 12. Genesis Kapitulo 8, versikulo 8 hanggang 12. Nagpalipad din siya ng isang kalapati upang tignan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang kalapati ay hindi nakakita ng madadapuan ng kanyang paa, kaya't ito'y nagbalik sa kanya sa daong, sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. Kaya't inilabas niya ang kanyang kamay, kinuha niya ito at ipinasok sa daong. Verse 10, muli siyang naghintay ng 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng daong. At nang malapit ng gumabi, ang kalapati ay nagbalik sa kanya. Sa kanyang tuka ay may isang bagong pitas na dahon ng ulibo, kaya't nalaman ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. Verse 12, muli siyang naghintay ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at ito ay hindi na muling nagbalik sa kanya. Gaya na po ng alam natin, ito po yung nangyari sa panahon ni Noah. Ang daong po ay larawan ng Panginoong Hesukristo. Ang tubig or yung baha ay larawan po ng judgment ng Diyos. Kaya tinatawag natin itong water judgment. Ang kalapati ay larawan po ng Holy Spirit at ang dahon ng ulibo ay larawan ng resurrection. Ito po yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sa unang pagpapakawalan ni Noe, bumalik po yung kalapati kasi wala po siyang madapuan ng kanyang paa kasi mayroon pa pong water. Hindi pa nagre-recede, hindi pa humupa yung baha. Sa mga pangalawang pagkakataon, pinalipad niya uli yung kalapati. Bumalik ito at mayroon na po itong dahon ng ulibo sa tukan nito. At nung pinalipad uli ni Noe, yun pong kalapati, hindi na ito nagbalik. Hindi na ito nagbalik dahil humupa na po yung baha. Wala na po yung baha. Kaya ano po yung dinala niyang dahon ng puno ng ulibo? Yun po ay nagre-represent ng resurrection. Anong ibig sabihin? Judgment was over. Bayad na lahat ng ating mga kasalanan. Yun po yung ibig sabihin sa panahon natin ngayon. Ang lahat ng ating mga kasalanan, napatunayan po ng resurrection ni Jesus Christ na talagang bayad na, may resibo na, lahat ng ating mga kasalanan ay bayad na, kaya never na tayong hahatulan pa. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Wala nang galit ang Diyos sa atin. Tinubos na niya tayo at pinatunayan niya po ito sa kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa, bakit mahalaga ang resurrection ni Jesus Christ? Ito ang nagpapatunay na siya po yung tagapagligtas, siya yung Mesias, siya po talaga ang anak ng Diyos. Tignan natin Romans chapter 1. Roma chapter 1 mula verse 1 hanggang 4. The resurrection of Jesus Christ proves that He is the Son of God. Tingnan po natin Roma, chapter 1, verse 1 to 4. Romans, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Babasahin ko rin po. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako nung una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman.
at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Ang isang bagay bakit mahalaga ang resurrection ni Jesus Christ, dahil ito po ang nagpapatunay na siya po yung anak ng Diyos. Mahalaga po ito. Isang title po ng Panginoong Hesus ay Son of God. Son. Namatay yung Son of God, bakit? Kapag naligtas ka, ang value mo na rin po ay Son. Kaya nga, Son of God na po tayo. And in the church, we call each other brothers and sister. Sa lumang tipan, pinapatay po nila yung mga hayop as a shadow. Lamb, kambing. Think about this. Kung hindi ito binago ng Diyos, at ang papatayin pa rin para sa ating mga kasalanan ay mga tupa o mga kambing, ang value natin, ganun din. Lamb, and then kambing. Paano tayo magtatawagan ngayon? Pangit, di ba? Kaya nga, shadow lang po yun noon, pero ngayon, through the resurrection of Jesus Christ, napatunayan na siya po yung Son of God. At lahat ng nanampalataya sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo, natubos na, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. That's why we are brothers and sisters. Anak na tayo ng Diyos. Bakit parang malungkot kayo? The fact that we are children of God, sons of God, ay napakalaking bagay. Tama po. Anak din po ako ng Diyos. May pag-asa ako sa langit. Kasi Jesus Christ is the Son of God. He is the yung Messias na hinintay. Ipinangako ng lumang tipan at nung namatay siya, pinatunayan niya na siya po yung anak ng Diyos. Kaya mahalaga ang kanyang resurrection. Tingnan din natin 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto chapter 15 verse 20. Unang Korinto chapter 15 verse 20. Basahin natin, sabay-sabay po, verse 20, 3, 2, 1. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga matay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Siya ang unang example, unang bunga ng nag-resurrect mula po sa mga patay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay katunayan na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magkakaroon din po ng muling pagkabuhay. At ito ang tunay nating pag-asa. Mamatay ka man, mayroon tayong hope of resurrection. Para sa buhay na walang hanggan, makakasama natin ang Diyos sa langit magpakailanman. Pangatlo, bakit mahalaga ang resurrection ni Jesus Christ? Nabuhay siyang muli, ibig sabihin, our Savior is alive. Kung hindi siya nabuhay muli, napakapangit po. Paano ka maniniwala kung patay yung tagapagligtas mo? Buti na lang, nabuhay po siyang muli. Tingnan natin Luke chapter 24. Lucas chapter 24, verse 5 hanggang 6. Lucas chapter 24, verse 5 and verse 6. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mukha sa lupa, subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Verse 6, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa. Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Our Savior is alive. Muli siyang nabuhay. Ito po ang nagsasabi, ang ating tagapagligtas ay hindi po patay. Our Savior is alive at nasa atin ngayon ang tunay na pag-asa. Na balang araw, mabubuhay tayo magpakailanman kasama ng ating tagapagligtas. Kaya madali na pong intindihin yung lyrics ng kanta. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. May buhay na pag-asa sa ating puso because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya may saya tayo. Hindi na tayo takot sa kamatayan. Mayroon pong naghihintay na tunay na pag-asa. Kanina pinaliwanag ni Pastor Park po,
Walang tunay na kaligayahan sa mundong ito. Walang tunay na pag-asa sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay panandalian lamang. Mayroon pong naghihintay na tunay na pag-asa, buhay na walang hanggan, at mayroon po talaga tayong buhay doon, magpakailanman, sa pamamagitan po ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters, may buhay tayong pag-asa at tayo rin po ngayon ang pag-asa ng mga tao sa labas. You must share this hope sa kanila. Dapat maligtas din po sila para magkaroon sila ng tunay at buhay na pag-asa. Tingnan niyo po yung nasa labas. Kahit mayayaman na bansa, kasi ang kanilang pag-asa, yung hope nila ay nasa pera, sa negosyo. Once na nawala yun, nagpapakamatay sila. Bakit? Wala na silang, sabi nila wala ng purpose para mabuhay, nagpapakamatay sila. Bakit? Inilagay nila ang kanilang pag-asa sa mga bagay na hindi mahalaga. Kaya marami po, mataas ang rate ng pagpapakamatay sa mga mayayamang bansa dahil wala silang tunay na pag-asa. Pero tayo, mawalan man tayo ng trabaho, mamatayan man tayo, maghirap man tayo, nagagawa nating ngumiti. Di ba? Kapag nagpapapicture tayo, nakaganon tayo. Kasi meron tayong true hope. Magkasakit ka man, magka-cancer ka man. Marami akong nakitang kapatiran na nagkaroon ng sakit ng cancer, pero meron silang saya. Kahit mamatay ako, meron akong buhay na pag-asa. Tanong ko, nasa inyo na ba ang living hope na ito? Kapag kayo po ay ligtas at naunawaan ang resurrection ni Jesus Christ, nasa inyo ang living hope. Next point, ituturo ko po yung order of resurrection. Mayroon pong resurrection ang mga ligtas at mayroon ding resurrection ang mga hindi ligtas. Tingnan po natin, Gawa chapter 24. Book of Acts, chapter 24, verse 15. Book of Acts, chapter 24, verse 15. Book of Acts, chapter 24, verse 15. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Mahalagang topic po ito sa Bible. I will explain yun pong order ng resurrection. "2,000 years ago, pumarito po ang Panginoong Hesus sa una niyang pagdating. Namatay po siya sa krus. On the third day, nabuhay siyang muli. Kaya siya ang unang bunga ng muling pagkabuhay. He achieved the gospel. Ano po yung gospel? Ito po yung kanyang death and resurrection. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, nabuhay siyang muli para patunayan, legit, bayad na lahat ng ating mga kasalanan. Namatay po siya sa krus. On the third day, nabuhay po siyang muli. Nung siya nabuhay, may mga nabuhay din po na Old Testament saints, nabuhay siyang muli, may mga muling nabuhay din from the Old Testament saints. Tignan po natin. Matthew chapter 27. Broadcasting, pakita po sa kanila. Matthew 27, verse 52 and 53. Matthew chapter 27, verse 52 and verse 53. Basahin po natin, 52 and 53, sabay-sabay, 3, 2, 1. Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita sa marami. Kaya ang unang resurrection po, pagkatapos ng 3 days or on the third day, nabuhay na muli si Jesus Christ. Then pagkatapos noon, for 40 days, nagpakita po siya sa mga tao para patunayan na nabuhay siyang muli. After po ng 40 days, umakyat po siya sa langit. And then sabi niya, I shall return. Kaya, age of the church po ito. We know, darating siyang muli. Kailan? Ito po yung second coming.
Sa second coming po niya, rapture, magkakaroon ng resurrection. Yung mga namatay na ng mga brothers and sisters, muli silang nabubuhay, at tayong mga natitira, nabuhay pa, ay aagawing kasama nila paitaas. Tingnan po natin, 1 Thessalonica, chapter 4, 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16 to 17. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 to 17. Kayo po ang bumasa, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kaya, ang tawag po dito, magre-resurrect po yung mga namatay ng mga kapatiran, first resurrection. Pagkatapos po, nag-rapture. Ano pong susunod sa rapture? 7 years tribulation. Sa kalahati po ng half ng 7 years tribulation, dito po sa kalahati, maliligtas ang 144,000 na mga Hudyo. Pupugutan po sila ng ulo. Papatayin po sila. And then, second coming, sa earth ni Jesus Christ, magre-resurrect po itong 144,000 na mga Hudyo. Part pa rin po ito ng first resurrection na tinatawag. Tingnan po natin sa ating mga Bible, Revelation chapter 20, verse 4. Apocalypse chapter 20, verse 4. Revelation chapter 20, verse 4. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagaring kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya nag-resurrect na buhay muli, yun pong mga pinugutan ng ulo na 144,000. Mga Israelites po ito. Pagkatapos po ng 7 years tribulation, ano po ang susunod? Millennium Kingdom. Sa end po ng Millennium Kingdom, magkakaroon ng resurrection yung mga hindi ligtas. Kaya ito po yung tinatawag na second resurrection. Kaya part po ng first resurrection ng mga ligtas, eto. Yung mga hindi ligtas, magkakaroon din po sila ng resurrection para sa final judgment. Tingnan po natin, John 5:29. Juan 5:29. John chapter 5, verse 29. Babasahin ko po. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kaya magre-resurrect ang mga unsaved, yung mga hindi ligtas, kawawa sila. Bubuhayin muli sila, hahatulan po sila. At alam niyo po, sa resurrection na ito, isasama ng Diyos pati yung kanilang katawan. Katawan, kaluluwa, at ang espiritu. Matthew chapter 10. Tingnan natin. Matthew chapter 10, verse 28. Matthew chapter 10, verse 28. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang nakakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Kayo mga pilosopo, pag ano naman, hindi ko na yun mararamdaman, hindi ko na alam. Hindi po.
Pag hindi ka naligtas, magkakaroon ng second resurrection ng mga hindi ligtas. Pagsasamahin po lahat, body, soul, and spirit. And then, itatapon po sila saan? Dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kitignan nyo, mayroon pong tunay na resurrection ng mga ligtas at ang resurrection ng mga hindi ligtas. First resurrection ng mga ligtas, second resurrection ng mga hindi ligtas. Totoo pong may muling pagkabuhay. Ang mga ligtas, para maparangalan sila, mapunta sa langit, magpakailanman with the reward. Ang mga hindi ligtas, dire-diretso po sila sa impyerno, magpakailanman. Doon nila matatagpuan ang kanilang forever. Forever na pagdurusa. Kaya nga, kailangang maligtas ang mga mahal natin sa buhay. Kailangang maligtas sila para mapasama po sila sa second coming. Rapture, sa panahon din dun kapag nag-rapture, yung mga namatay na, magre-resurrect po sila. At tayo pong nabubuhay ay babaguhin na rin into glorious body. Ito po yung tinatawag, itong sinulat ko pong ito po ay tinatawag na order of resurrection. From our Lord Jesus Christ, ang mga ligtas at ang mga hindi ligtas. Malinaw po itong nakatala lahat sa Bible. Okay? Kaya yan po ang resurrection of the saved and the unsaved. Finally, dahil sa muling pagkabuhay muli, mayroon tayong tunay na pag-asa. Balikan natin ang 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Unang Korinto chapter 15 verse 19. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Sabi po dito, kung para lamang sa buhay na ito, umaasa tayo kay Jesus Christ, kung hanggang dito lang, napakamalas po natin. Anong ibig sabihin? Kung walang muling pagkabuhay, walang halaga ang ating pagpapagod kay Jesus Christ. Buti na lang at may susunod pagkatapos po ng kamatayan. Mayroon pong tunay na muling pagkabuhay, kaya nga, nasa atin ang tunay na pag-asa. Dahil may tunay na pag-asa o mayroon pong resurrection, ano po yung tunay na pag-asang dinudulot nito sa bawat born-again Christians? Ito po yun, ibibigay ng, baka magtanong kayo, anong pakinabang ng resurrection sa akin, Pastor? If you really believe sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ, ito ay buhay na pag-asa. Anong ibibigay nito sa inyo? Hindi na kayo takot mamatay. Unang Korinto chapter 15, verse 54 and 55. Malaga po ito. Unang Korinto chapter 15, verse 54 and 55. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaya sabi niya, death, where is your sting? Anong ibig sabihin? Ano bang kapangyarihan mo sa akin? Wala na. Mapagtatagumpayan po natin ang kamatayan. Kaya tayo po, hindi natatakot mamatay. Matapang tayo. Kaya tingnan niyo po yung mga naligtas. Marami po pinatay po. After ng resurrection ni Jesus Christ, pinangaral ng mga alagad. Tingnan niyo po, naging matatapang po sila. Balikan natin, nung hindi pa nangyayari ang resurrection, nagtakbuhan po sila nung inaresto si Jesus Christ. Pero nung nabuhay siyang muli, nagpakita siya sa mga alagad, tingnan niyo po yung transformation. Yung mga alagad na nagtago, very bold na po sila. Kahit patayin sila, hagupitin, ipakain sa leon, bitayin, hindi sila takot. Bakit? Jesus Christ, nakita nilang buhay, nag-resurrect. Pinanghawakan po nila yon, may tunay na buhay na walang hanggan, mamatay man tayo, magkakaroon ng muling pagkabuhay. Ano ang tinuturo nito sa atin? Ang kamatayan po ay parang pintuan na lamang patungo sa mundo ng muling pagkabuhay. Kaya nga, ang mga tunay na ligtas, hindi takot,
mamatay. Pag nagbibigay po ako ng funeral sermon, pinapaalala namin, ang brother o sister na ito ay natutulog lang. Yes po. Pagkatapos doon, magkakaroon ng muling pagkabuhay, makakasama ang Diyos magpakailanman. Kaya sabi ng Bible sa awit 116, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Tingnan nga lang natin, 116, awit, verse 15. Awit 116, verse 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaya balikan ko, sa tuwing may mga namamatay tayong kapatid, we do not really feel sad. Of course, emotionally, iiyak tayo, lalo na kung kamag-anak natin. Pero alam natin na walang kapangyarihan ng kamatayan sa mga tunay na Kristiyano. Bakit? Dahil may muling pagkabuhay. Ang kamatayan, ulitin ko, ay pintuan lamang ng katuparan ng tunay na pag-asa ng mga Kristiyano. That's why, hindi tayo takot mamatay. Ngayon, kung may takot mamatay dito, next month, makinig uli kayo ng Bible seminar. Sana makita nyo sa history ng Christianity, maraming namatay for the gospel. Maging si Pablo, pupugutan siya ng ulo, hindi siya takot. Si Pedro, ipinakong patiwarik, hindi siya natakot, namatay po sila. Yung ibang mga alagad, pinakain sa leon, sinunog, hindi sila takot. Bago sila patayin, anong ginagawa nila? Kumakanta po sila. Umawit sila ng mga himno. Meron silang tunay na kapayapaan. Why? Saved na po sila at naniwala silang magkakaroon ng muling pagkabuhay. Kaya ano po yung benefit sa atin ng muling pagkabuhay? Binibigyan niya tayo ng tapang. Hindi na tayo takot mamatay. Nung di pa po ako ligtas, takot akong mamatay. Kaunting problema lang, ay, Panginoon, wag muna. Hindi pa ako handa. Ay, pag may mga nararamdaman ako, ano kaya ito? Baka kung ano-ano na. Pero pag ligtas ka na, you don't care anymore. Because mayroon pong muling pagkabuhay. Mayroon na tayong tunay na tapang dahil mayroon tayong tunay na pag-asa sa langit. Pangalawa, ano ang binibigay ng resurrection sa atin? We shall be changed into glorious spiritual body. Itong katawan natin ngayon ay parang uod lang. Ang uod nagiging paru-paro. Ang laki ng pagbabago, ang laki ng pagkakaiba. Tingnan natin unang Korinto chapter 15 para maintindihan nyo. Kapag nag-resurrect po tayo, we shall be changed. Babaguhin ang katawan natin sa isang maluwalhating katawan. In English version, glorious body. Unang Korinto chapter 15, verse 51 hanggang 53. Unang Korinto chapter 15, verse 51 hanggang 53. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sabi po dito, tayo'y babaguhin, walang pagkasira. Ang tawag po ng Bible dyan, glorious body. Talagang tunay na pag-asa ito. Para maintindihan, pinakita ng Diyos ang napakaraming example dito po sa nature. Pasensya na po, ano po ito? Uod po yan. Okay? Ang pangit niya, di ba? Then, mayroon pang spike yan, di ba? Imagine, itong uod na ito, anong mangyayari dito? Magkakaroon po ng B-U-T-T-E-R-F-L-Y, butterfly, sabi nga. Tama? Look, ang pangit, naging maganda. Imagine nyo po yung pangit na uod, sabay naging butterfly. Di ba ang ganda ng butterfly? Tingnan nyo po ang uod. Anong pagkain niya? Dahon. Nung di pa tayo ligtas, we feed sa mundong ito. Pero yung
Butterfly, pag naging butterfly, anong pagkain niya? Nectar, honey. Tama? Ang laking pagbabago. Kaya ito ngayon yung katawan natin. Kaya nga, pariban ka ng pariban every week. Paganda ka ng paganda, walang pag-asa. What is our hope? Pag magkaroon ng rupture, magkakaroon, yung mga patay na, halimbawa, mauna ka sa amin, mabubuhay kang muli. Kapag hindi po kayo namatay hanggang rapture, buhay tayong kukunin ni Kristo. And our body is like this. And then, sabi ng Biblia, pangako niya, pag nagkaroon ng rapture, sa muling pagkabuhay, babaguhin po tayo into glorious body. Kaya magiging example pa, inihasik na buto. Napakasimple niya. Pero later on, magiging napakagandang pag namulaklak na po yan. Ano ba yung pagkakaiba? Mula sa simpleng buto, parang patay, napakahamak. And then magiging napakagandang bulaklak. Ano pong pakiramdam nyo kung nakakakita kayo ng flower? Di ba masaya? Di ba? Pag binigyan ka ng flower, masaya ka, di ba? Of course. Ito yung transformation natin. Hamak, sabi ni Pablo, hamak na katawan, pangit. And then, pag nag-rapture, babaguhin tayo. Pag namatay ka, magre-resurrect ka, muli kang mabubuhay at gagawin tayong glorious body. Sa langit, walang pangit. Magaganda tayo lahat. Beyond your imagination. Yun ang tunay na pag-asa, di ba? Kung pinanganak ka po, tinutukso ka lagi. Matutupad sa langit. Ano ngayon? Yeah? Tayo po ay napakaganda, wala ng sakit, lahat na po ng beyond our imagination na napakaganda, tuto pa rin ng Diyos lahat yun sa langit. Kaya meron tayong tunay na pag-asa. Hindi ba ito pag-asa? Kung medyo maliit ka, gaganda ka sa langit. Yung iba frustration nila, banat. Ako po tisoy. Ito yung kahirapan ko. Pero doon, mababago. You all have, yung parang ayaw nyo sa katawan nyo, tama? Anong hindi pa tayo ligtas? Kinu-question pa nga natin ng Diyos pag nakaharap tayo sa salamin, di ba? Panginoon, bakit ako ganito? Tama, mali. But now, everything will be changed. Kaya nga napakapalad nating naligtas tayo. Brothers and sisters, glorious body. Napakaganda. Walang sakit. Imagine wala na, perpekto na lahat. Sobrang ganda sa langit. Ito ang ating tunay na pag-asa. Kailan ito mangyayari? Kapag nag-rapture na po. Okay? Rapture. Kaya nga, ito ang ating tunay na parang ayaw niya akong pagsulatin, ha? Rapture. Okay. Ulitin ko, pag nag-rapture, kapag buhay ka pa po, diretso na po yung transformation. Bakit ayaw mo? Pagbuhay, diretso na po into glorious body. Magbabago. Pero kapag nauna kang namatay, magkakaroon ka ng resurrection, mabubuhay kang muli into glorious body. Ito po yung tunay na pag-asa. Pag nag-rapture, dun na po, tuto pa rin ng Diyos lahat ng pangako niya sa atin. And I hope, naging comfort ito sa inyo. Babaguhin tayo into glorious body. Mga nanay, mga senior, di ba minsan may rayuma, ang dami ng sakit, may maintenance, ang daming problema. Sa langit, ito yung ating tunay na pag-asa. Pero bakit hindi kayo masaya? Parang hindi kayo masaya. Ako, pag pinag-iisipan ko to, I will be changed. Kaya nga, ang susunod pong binibigay sa atin ng rapture, second coming at resurrection, true comfort. Tignan natin. Unang Thessalonica, balikan natin yung 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16 to 18. 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16 hanggang 18. Babasahin ko po. Ito po yung rapture. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Verse 18, basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Comfort.
Anong ibig sabihin nito? Sa Christian life, mahirap. Pwedeng magkasakit ka, pagod tayo, Bible seminar, nagtatrabaho kayo, ang daming stress, nag-aaral kayo, ang daming stress. Pagdating dito, kailangan pa rin nating gumawa. Sabi ng Biblia, kapag hirap na hirap daw tayo, ano lang ang dapat nating pag-usapan? Cheer up, brother. Anyway, malapit nang mag-rapture. Pag nangyari yun, minsan na lang ang ating pagpapahinga. Ganun din po ang encouragement ko sa bawat isa sa inyo. Ano ang problema at pagsubok sa Christian life? Anyway, darating yung araw, darating na si Jesus Christ. Kung baga, yung tatay mo na galing sa abroad, babalik na siya. Hinihintay mo yun. Ang Diyos, darating po siya. Kukunin niya tayo, bibigyan niya tayo ng resurrected bodies, glorious bodies, and then matatapos na, iiwanan na natin lahat. Kasi sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, bagaman napakarami yung paghihirap, mag-aliwan kayo. Kaya pag may nahihirapan, ano po yung isang pang-aliw natin sa kanya? Kaya mo yan, brother. Magpatuloy ka lang. Anyway, malapit naman ng mag-rapture. Maging ako po. Kapag hirap na, ang daming problema sa church, ano lang ang iniisip ko? Time will come, mag-i-end naman tong hirap na ito. May tunay na rapture, magkakaroon ng resurrection. Kaunting tiis na lang. Kaya mga brothers and sisters, kaunting tiis na lang, malapit na pong mag-rapture. This is our true hope. Lastly, dahil sa resurrection at may rapture, ito ang nagmo-motivate sa atin na mag-continue lang tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo upang magkaroon din po sila ng tunay na pag-asa. Tingnan natin 1 Corinthians 15 verse 58. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Tingnan niyo po ang last verse ng resurrection chapter. Napakaganda. Unang Korinto chapter 15 verse 57 and 58. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 58, sabay-sabay po. Basahin natin. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ano po yung gawa sa Panginoon? Ito po yung gawain ng pagliligtas sa mga mahal nyo sa buhay. Kasi sabi ni Pablo, huwag kayong mag-alala. Kahit naghihirap kayo ngayon, maging sagana lang sa gawain. Mapuno lang kayo ng gawain ng Panginoon. Ang gawang ito ay kaligtasan ng mama, papa mo. Gawin mo lang daw po para mapasa kanya rin ng hope of resurrection. Kapag naligtas siya, yes po, makakasama natin siya sa langit magpakailanman. Buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, nagtapos po siya sa salitang encouragement. Kayo maging matatag, sabi niya. Hindi nakikilos. Kailangan laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Anong ibig sabihin? May reward. Kapag dumating ang Panginoon, kahit mumunting paglilingkod na ginawa nyo, papalitan po niya. Tingnan po natin. Last verse, Revelation chapter 22. Verse 12. Revelation chapter 22, verse 12. Sabi ni Pablo, maging sagana lang kayo, mag-preach lang kayo, iligtas nyo ang mas maraming tao. Bakit? Revelation 22, verse 12. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya ito yung comfort natin. Magkakaroon ng resurrection, babaguhin tayo, and then we will receive yun pong reward natin sa langit. Habang hinihintay yun, maging sagana lang po kayo sa gawa ng Panginoon. I hope ang mga newly saved brothers and sisters para sa 2026 Fruitful Beginning Series matapos nyo hanggang mag-rapture po. Dire-diretso lang po kayo sa church at mayroon tayong tunay na pag-asa. Marami kayong pagdadaan ng hirap at pagsubok sa buhay Kristyano. Do not give up. Again, and again, and again, hanggang matapos po. Hanggang mag-rapture. At kapag nag-rapture, uulitin ko,
makakasama na po natin ang Diyos magpakailanman with our glorious, beautiful body. Kung saan wala ng kirot, wala ng sakit, sapagkat ang mga lumang bagay ay lumipas na. At itatatag ng Diyos ang espiritual na mundo kung saan yun po talaga yung pamanang ibibigay niya sa atin. Sa langit, ang ating daanan ay ginto kaagad. Ang bawat isa sa atin ay napakaganda. Lahat doon ay maganda. Wala nang problema. Kaya ito po yung tunay na pag-asa. When I got saved, napunta sa akin lahat. Nagkaroon ako ng tunay na pag-asa. Kayo po. And I'm waiting. And I'm waiting for this rapture. Kasi pag nag-rapture, kukunin na niya tayo. Halimbawa, mauna kang mamatay, or ako. Don't worry, pag nag-rapture, magre-resurrect din po tayo into glorious body. Ito ang mga tunay na pag-asa ng mga born-again Christian. Kaya I hope nasa inyo ang buhay na pag-asa. Nasa inyo po ba o wala pa? Tapos na po tayo sa 12 series ng ating Fruitful Beginning series. Okay? So, nakaparada na ba sa Filipinas Avenue yung tag-iisang Montero? Okay, so, after po ng prayer ko, proceed kaagad tayo sa graduation. Once again, or completion ceremony. Once again, salamat sa Diyos, natapos natin ang 12 series ng Fruitful Beginning series at umaasa po kami na ito po ay makapagbibigay sa inyo ng mga panimulang aral na panghahawakan nyo hanggang mag-rapture po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggan, salamat sa pag-asa na dulot ng muling pagkabuhay, dulot ng rapture or second coming. Naniniwala po kami, Panginoon, matatapos lahat ng aming hirap at pagdurusa kapag dumating na po kayo. Pero habang hinihintay namin kayo, gaya ng binigay na aral ng resurrection, kailangan lang naming maging sagana sa mga gawa ng Panginoon upang maligtas din at maibahagi namin ang kaligtasan at muling pagkabuhay sa mga taong wala pa pong tunay na pag-asa. Salamat din po, Panginoon, dahil natapos na po namin ang 2026 Fruitful Beginning Series. Umaasa po kami na ang lahat ng mga bagong kapatiran na kaliligtas pa lamang sa year na ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa mag-mature ang kanilang pananampalataya, magamit sila ng Diyos para sa salvation ng mga mahal nila sa buhay, hanggang sa dumating na po kayo at matanggap po namin ang mga reward na ibibigay niyo po sa amin. Sa ngayon, Panginoon, i-encourage niyo po, palakasin niyo po ang loob ng bawat isa sa amin na habang hinihintay namin ang katuparan ng pag-asang ito, kailangan lang po naming magpagal, mahalin kayo, mag-abide sa church, at higit sa lahat, gawin ang lahat upang maligtas ang mas maraming tao. Muli, Panginoon, ibabalik po namin ang pagpupuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat.